Philippians. I will be reading from chapter 4, Philippians chapter 4, in verse 10, all the way to verse 20. Okay, Philippians chapter 4, verse 10, all the way to 20. You there with me? Amen. Sabi po ni Apostle Pablo, I rejoice greatly in the Lord at last. You renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once, and when I was in need. Not that I desire your gift. What I desire is that more be credited to your account. I have received full payment, and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will supply all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Never before na mainggit ako sa isang palaka. Kaya lang ang picture ng palaka, Buntis. hindi ba siya buntis ba siya? Lagi ko ang picture ng palaka sa inyong bulletin ay talaga namang nakakagiliw at it is a picture of contentment. Kung titingnan mo maigi, para bang ang palakang yan ay nakapagsyabo. Palutang-lutang doon sa tubig at talaga namang not a care in the world. Amen? Would to God na katulad tayo ng palakang yan, He doesn't have much. All He has is a pond and ang higaan niya ay dahon. Hello? And nakikita mo, busog siya. And medyo napaka-sexy niya. Hallelujah. And to me, nung una kong makita yung palakang yan, sabi ko sa akin sarili, Lord, ang galing ng palakang ito. Kailan pa kaya ako magiging ganito? Hallelujah. Hallelujah. And today, I'd like to share with you from your bulletin the title of our message, Contentment 101. Kaya lang sa cover ng inyong 501 siya. Ayaw kung bakit nagkagano. Anyway, nung college ka pa, kung nag-college ka, kayo na mga nag-college, ang mga course na ini-enroll na natin, may mga number siya. And para pag ngayong araw na ito ay papasok ka sa isang kurso na ang pangalan ay contentment. Pag-aaralan natin ngayong hapong ito, paano nga ba ang isang tao ay nakokontento? Okay? Ang pinakamalapit na kataga sa Tagalog ng word na contentment ay hindi kontento, kundi ano ay Kapanatagan. kapanatagan. Amen? Ang taong panatag sa kanyang pamumuhay. Ang taong mayroong kapanatagan. Wala kasi ako mahagilap ng word For lack of a better word,
panatag. Pagka ikaw ay panatag, ikaw ay hindi asiwa. Ikaw ay hindi trouble. You are not worrying about anything. Ang iyong damdamin ay panatag sa Panginoon. Kanya lang, madalas tayo ay hindi panatag. Lagi tayong naghahabol, lagi tayong umaasam. Pag naabot na natin ang isang level, gusto naman natin yung pangalawang level na naman. At kung nandun ka na, gusto mo pa na aakit ka pa ulit sa itaas. Merong isang piloto sa Tennessee at kinakausap niya habang lumilipad yung eroplano, kinakausap niya yung kanyang co-pilot. Sabi niya, pagdaan nila doon sa isang lake, sabi niya, nakikita mo ba ang maliit na lawang yun? Sabi niya, nung ako ay bata pa, I used to sit in a rowboat down there na ako ay namamangka at I go fishing. Every time that I see a plane fly overhead, I would always say, I'd look up and wish that I would become a pilot. Ngayon na piloto na ako, lagi akong pagdadaan tayo dito, lagi kong sinisilip yung ibabangyaan at lagi kong sinasabi sa akin sarili, I wish I was in a rowboat fishing. You understand? Para baga isang babae na inaasam-asam niya magkaroon ng asawa at pagkatapos niya mag-asawa, inaasam-asam niya na siya naman ay single. Amen? Alam niyo, minsan, tayo ay walang there is no satisfaction. Amen? Contentment is an elusive pursuit. Merong isang kwento ng mga luha. Okay? May isang luha, ang sabi niya, habang sila ay nagpapatianod, dalawang luha ito, nagpapatianod sa batis ng buhay. One teardrop said to the other, sabi nung isang luha sa katabi niyang luha, sino ka? Sabi naman nung tinanong, I am a teardrop from a girl who loved a man and lost him. Ako ang luha ng isang babae na iniwanan ng isang lalaki. Okay? Sabi nung ano. And then, so who are you? So, siya naman ang nagtanong, ikaw, sino ka? Sabi niya, I am the teardrop from the girl who found him. Amen? So, dalawa na silang luhaan. You understand? My friends, alam niyo, parang gano'n ang buhay natin. Hindi po baga. And so, ang contentment daw is an elusive pursuit. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 7, but godliness, ang pagiging godly or makadiyos, kasama ang contentment. Yun daw ay malaking tubo. Sapagkat we brought nothing into the world. Wala daw tayong dinala nung tayo ay isilang. Wala rin tayong dadalhin pag tayo ay ililibing na. Alam nyo, death is a great leveler. Hindi na baling ikaw si Bill Gates. Pagka ikaw at ako, pagka siya ay namatay, kasama ko mamamatay, isa lang ang paglalagyan sa amin, and that is 4x6. Yun na sa walang sayang. Hallelujah. Mayroong isang ngayon ko lang naala itong mga kwento nito, hindi ko naalala ko na umaga. Mayroong isang lalaki na mamamatay siya. Alam niya, mamamatay na siya. Anong sabi niya sa kanyang asawa, siguro masama ang kanilang relationship, hindi ko iiwanan sa iyo ang yaman ko. Dadalhin ko sa aking libing lahat ng pera ko. And so, binigyan niya ng instruction ng kanyang lawyer na lahat ng kanyang deposit sa bank, lahat ng kanyang ay isasama dun sa kanyang kamaong bago siya ililibing, wala siyang iiwanan sa asawa. And so, nag-usap nung namatay na siya, nag-usap yung asawa at saka yung lawyer. Sabi niya, there is another way that you can do. At nung araw ng libing, kasama nga niya lahat ng yaman niya, ngunit
yun ay inisyuhan ng babae ng check. Hallelujah. My friends, I don't know, but certainly the Bible is true. Napaka-totoo na sinasabi ng salita ng Panginoon. Wala naman tayong madadala. Bakit habang buhay pa tayo, ay nag-uumikag tayo? Malalim na Tagalog yun. Okay? Nag-uumikag ang bawat isa na wala na yatang katapusan ng pagchuchumikag. Okay? Wala na yatang katapusan ng ating pagtsatsaga para lamang makaitnat sa buhay. Is there a better way? Is there a better way than this? The Bible says, yes, there is a better way. And that is contentment. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kontento ka na ba? Kontento ka na ba? Hallelujah. Kontento ka na ba? Okay. Now, before we go there, here is a definition of contentment that I really like. Ito po ang isang definition ng contentment sa English na gustong-gusto ko. Sabi niya sa Holman Bible Dictionary, sabi po, contentment is the internal satisfaction. Ang contentment daw, ang pagiging, ano nga ulit Tagalog? Kapanatagan. Ang pagiging panatag, okay, ay internal satisfaction. Meron kang satisfaction within you regardless kahit na ano pa man ang iyong circumstances sa buhay. I think that is contentment. I believe that is the best thing that can describe a person that is contented, where he has this internal satisfaction. Satisfied siya, anuman ang antas niya sa buhay, saan man siya naroon, at hindi siya naaapektuhan ng mga bagay sa kanyang kapaligiran. Naalala na naman akong kwento. Meron pong isang mangingisda, pagkatapos niyang mangisda ay nilagay niya yung kanyang huli doon sa isang planggana o sa balde ba, at nahiga siya, nilagay niya yung kanyang bangka doon sa dalampasigan. Nahiga siya at pasipul-sipul siya at katulad ng palakang yan, nagparabang na contented siya sa buhay. Habang sumisipol siya, may dumaan na isang businessman at pinuna siya, anong ginagawa mo dito? Sabi niya, katatapos ko lang maghuli ng isda. Nasaan ang huli mo? Sabi niya, nandyan, di mo ba nakikita? Ang tataba. Sabi niya, bakit hindi ka pumalaot uli at humuli pa ng mas marami? Bakit napakatamad mo? Nandiyan ka lang sa dalampasigan. Pasipul-sipul ka pa. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Bakit kailangan ko na humuli ng mas marami? And sinabi ng businessman sa kanya, kailangan mong humuli ng mas marami at pag mas marami ka ng isang nahuli, ibebenta mo yun. Pag naibenta mo yun, bibili ka ng mas magandang bangka. Bibili ka ng mas magandang lambat. At pagka marami ka ng huli, makakaupo ka na katulad ng ginagawa mo at meron ka ng satisfaction. May sabi nung mangingisda, ay ano na nga ba ang ginagawa ko? Iyan is na? Hello? Hallelujah. Palagay ko marami nang uuwi pagkatapos nitong service ngayong umaga. Hapon. Amen? Ano yung tinatawag na contentment? When is enough? Enough. Yes. Hindi na natatakot. Kailan tapos na yung enough na yung enough? And many times we say, prayer natin, Lord, sana ubuhin yung aking employer at ubuhin siya at bigla niyang malalaman na kailangan niyang taasan yung sahod ko. Pag tinaasan yung sahod ko ng hanggang 5,000, ay contented na ako. Pagkatapos na dumating yung 5,000, inubo nga yung employer mo, kinabukasan binigyan ka ng raise, naging 5,000 yung sahod mo. Lord,
pagkaraan ng ilang buwan, sasabihin mo naman, Panginoon, sana Kulang. ako naman nagtatapat sa iyo, ba itaas mo naman ang sahod ko ng 6,000. Okay? And so, napakabuti ng Diyos. Tinaas niya ang sahod ng 5,000. Pagdating ng 5,000, sabihin mo na naman, sana, katulad ako ng iba dyan na mga ang gagaling ng amo nila, sana naman, Lord, bigyan mo rin ako ng amo na katulad nila. Wala nang katapusan. Amen? Yung iba na matagal na nandito sa Hong Kong, gusto pa pumunta ng Canada. Pag nakarating ka sa Canada, gusto mo naman mag-Europe. Pagdating mo sa Europe, 60 years old ka na, babalik ka ulit sa Pilipinas. Yun is what I'm saying. There is no satisfaction. Paano po natin napitain yung ating desire for more? Sabi nga ng isang advertising, less is more. I like that. Less is more. And we will soon find out. There are 4 things that we should learn about contentment. Paano po tayo nagiging content? Number 1, rejoicing in providence. Yung word ng providence, doon po galing yung word na provide. Si Lord ang magpo-provide. Siya ang provider. And so, in order for us to be content, we need to learn and we need to rejoice in God's providence. Si Lord ang magpo-provide. God will provide. Amen. He will never leave you nor forsake you. It doesn't matter if you are here or in Barangay Masulput in the Philippines. God will provide. Amen? You understand that? Sabi niya dito, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you have no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Now first, let us remember na ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo. Siya ay nasa kulungan doon sa Rome. And he is awaiting his sentence. Inaantay na lang niya ang sentensya sa kanya. And yet, sa loob ng kulungan iyon, ay makikita mo na si Apostol Pablo kakaiba sa mga maraming nakakulong ngayon. Kakaiba siya sapagkat the book of Philippians, kung saan natin nahihinango itong ating mensahe ngayon, the book of Philippians is the most joyful letter in the New Testament. Yun daw ang pinakamasaya. In every chapter, and there are only 4 chapters in the book of Philippians. In every chapter, he exhorts the Philippian believers, rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice. And this is coming from a person who is soon to be sentenced probably by a death sentence. Alam niyo, it doesn't matter your circumstance right now. If you have a right relationship with God, you will be rejoicing. Amen. Hello? Amen. Akalain mo sabi niya, ay nagpapasalamat, ako'y nagagalak sa Panginoon sapagkat naalaala niyo akong muli. Hindi ibig sabihin, hindi ko sinasabi ito na dahil sa ako ay may pangangailangan. Akalain mo yun? Nasa kulungan ka, wala ka bang pangangailangan? Di mo napansin, simula nang dumating ka dito sa Hong Kong, mas marami kang pangangailangan. Sa Pilipinas, napakasimple ng buhay. Wala kang kailangan. Hello? Hallelujah. Minsan, hindi mo nga kailangan ng mobile phone sa Pilipinas. Di ba? Kasi kakailanganin mo ba yung cellphone? Kailangan mo nang pumunta sa bundok para lang magkaroon ka ng signal. Ay, wag na. You understand?
Nakaka-relate kapag ginaganon na siya. Naghahanap ng sina. Okay? And yet Paul is saying, I am not saying this because I am in need. Ang sabi ko kanina umaga, it depends on your attitude. Ngayon, your employer's house can either be a prison or a hotel. Ulitin ko ulit. It matters much how you perceive things. It matters much how you perceive things because maaaring ang tinitirhan mo ngayon ay kulungan o hindi kaya siya ay hotel. Paano kung masasabing hotel ay sa sopa ako natutulog? Uy, at least malambot siya. You understand? Abay, picturean mo na lang na angle na parang kama. Tapos send mo ka agad sa mga concern. Ganyan. Hindi man namansin. Ngayon pala nakakita ng mga muebles na you have never seen in your life, especially those who have employers that are so rich. Oo nga, ikaw ang tagalinis nun, pero at least nandun ka. Kung minsan nga, di ba? Hinihingan mo yung higaan ng employer mo, nakaganong ka pa. Hindi mo nga lang kinumuna ng picture. Okay? Uy daw ba? Hallelujah. At least natitikman mo ang kinakain ng employer mo. Nagluluto ka ba? Hindi mo ba titikman? Ay, ba'y dumiskarte ka? Unahan mo na. Tikim lang naman. Hello? Amen. Hindi pag nanakaw yun. Yan ay tikim. Hallelujah. You see, Paul, sabi niya, I have learned. Pinag-aaralan eh. I have learned to be content whatever the circumstances. It's just like Jesus. Sabi niya, the Son of Man does not have anywhere to lay His head. Susunod ka sa akin, ang anak ng tao, wala, hindi niya alam kung saan siya susunod na hihiga. Wala siyang higaan. And yet, He is the King of glory. And you know, if you know your identity in Christ, kung alam mo lang kung ano yung identity mo sa Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos, it doesn't really matter the situation. It doesn't really matter the circumstance. Because God said, I will never leave you, nor forsake you. Ano nga ba ang kailangan ng tao? Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, Timothy, if you have food to eat and clothes to wear, you should be contented. Amen. In the first place, you will not bring anything when you die. You understand? Hallelujah. You see, on November 4, 2010, si Eunice Sanborn became the world's oldest living person. Siya ang pinakamatanda na babae noong 2010. She just celebrated her 114th birthday. How many of you likes to be 114? Alam nyo, ako'y nagtataka sa inyo, bakit ayaw nyo na maging 140? Wala na mag-aasap. Para bang mayroon kayong pagkadisgusto sa buhay. Hello? Ay, pastor naman. Ang binabanggit kong babae ay hindi ugod-ugot. Ang binabanggit kong babae ay mayroon bang sapat na lakas and he is enjoying his life. When he was interviewed, sabi niya,
I enjoy life. And sabi ng nagtatanong sa kanya, ano ang sekreto mo sa long life? Sabi niya, I have learned in my last 114 years, most of that year, I have learned not to complain. Gusto mong humaba ang buhay mo? Do not complain. Ang taong mareklamo, magaling pamatay. You understand what I'm saying? You know what, mga kapatid, this has been validated by scientists. I always read this in Reader's Digest, and it is no secret to us. It's been said in the Bible. Okay, a broken spirit drieth the bones. Right? Okay. Ang sabi po dito sa ng mga scientists, complaining, like many other negative emotion, shortens your life. Hello? Bitterness can shorten your life. Kaya itapon na yung mga picture na yan. Lagi ko sinasabi sa inyo. Huwag nang ilagay sa pitaka. Kung hindi na siya dapat ilagay sa pitaka. Gupitin. Gusto niyo magkaroon pa kayo ng ritual, eh, dalhin niyo sa akin at itataas natin sa Panginoon. Bakit na malimutan ng itong picture nito? Para ma-release ka lang. You understand? Sometimes bitterness, may mga tao na laging mayroong pangit na pananaw sa buhay. Pero isang tao, lagi siya nagsasabi, mamamatay ako sa cancer, mamamatay ako sa cancer. Namatay nga, pero hindi sa cancer, sa sipon. Kaya lang, all those years, lagi niya sinasabi sa kanya sarili, mamamatay siya sa cancer. What a life, isn't it? Minsan napaka-pathetic ng ating buhay. We need to change our attitude. We need to learn how to rejoice in God's providence. Kapatid, nandiyan ka sa employer mo na yan, it doesn't matter, mabait man siya o mabagsik man siya, you are there on God's time and on God's purpose. Amen. Hello? Amen. Hindi ko sinabing diyan ka na lang habang buhay. Okay, magpalit ka naman ng employer. Kaya lang, tapusin mo ang kontrata mo. Do you understand what I'm saying? My friends, complaining like many other negative emotions shortens your life. Another thing is envy and jealousy. It also shortens your life. And somebody said, the cure for the sin of envy and jealousy is to find contentment with God. Alam nyo, poor men are made rich by contentment. And rich men are made poor by discontent. Alin mo ang mayaman, marami daw mayaman ngayon, hindi pa sila kontento. Laging naghahabol, laging nasa rat race. Amen? Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Alam mo ba yun? You are already on a stage where, sa Pilipinas, middle class ka. Okay? Gusto ko pastor, first class. Class lang. Nasa middle class ka na, kapatid. Kung lulumin ng Panginoon na maging first class ka, okay. Kaya lang, huwag kang mag-struggle na marating. Hello? You understand? Let me be clear. Contentment doesn't mean na hindi ka na magsisikap. Very wrong. It's not that. Right? Kanya lang nasa tamang panahon, nasa tamang, yung balance lang. Kung minsan sa ating pagsisikap, nalilimutan natin ang Diyos. Amen? Kadalasan, hallelujah, nalilimutan natin ang Diyos. Pinagpala ka na ng Panginoon. Hindi mo na kailangan gumawa pa ng kung ano-ano para lamang kumita. Hallelujah. The first time, you have to rejoice na
nakakatanggap ka ng 4,210. Amen? Tanggap mo ba na ikaw ay middle class? Amen. Kaya lang, kahit anong dami mo ng pera, pero hindi mo matanggap na middle class, low class ka. Gusto mo ba yan? Hallelujah. Basically, pag hindi mo tinanggap na ikaw ay middle class, di low class ka. Alam niyo, there is nothing so much sinister than our view of ourselves. Hindi ka makakapag-rejoice kung hindi mo nakikita ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Hello? Hallelujah. Ang sabi po sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Are you sleeping on the floor? Rejoice! Amen. Hindi ka naman tatagal dyan. Okay? Hallelujah. This is what I believe. Sometimes the Lord allows us to go through humble situations in life. I believe that with all my heart. I have been in many humble situations. But if we are not going to learn how to rejoice in God's providence, you will never be contented. Amen? Hallelujah. This brings us to the second. Contentment 101 is not only rejoicing in providence, but increasing independence. Tayo raw ay lumalago sa pagtitiwala. Tayo ay lumalago sa pagdepende. Hindi sa ating kalakasan, kundi sa kalakasan ng Diyos. Amen. Okay? I know, sabi ni Paul, alam ko kung paano ang nangangailangan. I know kung paano ang lubos-lubos na pagpapala. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry. Hallelujah. Eh siguro sa mga sandali ito, sanay ka nang kumain ng noodles. Or pa-choice-am. Okay? May panahon talaga na gano'n. Okay? Sabi nga ni Ecclesiastes, there is a time to eat noodles. There is a time to eat pansit. Real pansit. Okay? You must learn how, there is always seasons of life na tinatawag. You will never learn how to rejoice in God's blessing kung hindi ka dadaan sa seasons in life. Hallelujah. Meron tayong isang member sa Saturday. Bay, halos every now and then nakikita ko siya sa Facebook, nakasakay siya sa yate. Ako'y nagpapasalamat sa amo ko, nag-testify siya kahapon. Ang babait ng amo ko. Hallelujah. Napakatan na ng aking skin. Sapagkat lagi kami sa dagat. Lagi akong nakasakay sa yate. Payati-yate ka na lang ngayon. Ayos na. Sa tanang buhay mo, kung hindi ka nagkaamo na gano'n, hindi ka makakasakay ng yate. Meron iba sa inyo, hindi kayo ni Maynila, hindi mo marating eh. Pero ngayon, nakakarating ka na ng France. France ka na lang. Hallelujah. Pa-Texas. Pastor, pumupunta nga kami sa ibang lugar, kaya kasama namin na enjoy mo lang. Wala ka magagawa, kasama mo nga ako. Siya nagbabayad ng pamasahe. Hello? I-enjoy mo na lang.
Huwag kang mareklamo, mamamatay ka kaagad. Hallelujah. Sabi niya, whether living in plenty or in want, I can do anything. I like this verse. I can do everything through Him who gives me strength. Kaya, it doesn't matter. Kapatid, hindi ka dadalhin ng Panginoon sa lugar na hindi mo kaya. Tatlong kotse, kaya mo yan! Amen. Hello? Kaya mo yan eh. 2 aso, 3 aso, kaya mo yan. May pusa. Kaya mo yan. No complaint. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Dalawa lang. Sabi po ni Jerry Bridges, the secret is this. Learn to accept that you are living by God's favor. Amen. In whatever circumstances. Si Paul, this is the grimmest part of his life. Dapat, nasa kulungan ka eh. You are just waiting for a sentence eh. Pero para sa kanya, wherever he is there by divine appointment. Ikaw ay nasa employer mo by divine appointment. Amen. It is God's purpose. God is able to turn your circumstances into something that is good, something for your welfare. It doesn't matter if it hurts or you are in pain. Sabi po ni Jerry Bridges, you live by God's favor and you can respond to any situation by His enablement. And you are enabled by the Holy Spirit. Kaya pagka you are living the Christian life, yung totoong Christian life, ha? Na mayroong intimacy with God, hindi ka apektado ng circumstances mo. Kahit patigri yung employer mo, pagka maayos ang pananaw mo, ang tingin mo sa kanya, pusa. Hello! Nagtatawa kayo. Do you get me? Amen. Kaya lang pagka maramdamin ka, diba? Kaya tingin mo talaga eh, hindi lang tigre, dragon. Kainin ka. Kaya napaka-importante po yung ating identity in Christ. Napaka-importante. Sino nga ba ako sa paningin ng Diyos? Ako ay anak ng Diyos. Amen? Hindi ako patatalos dito. Medyo lumayo ka ng kaunti at nang hindi ka maanuhan ng lawa. Hallelujah. Sabi niya, keep your lives free from the love of money. Be content with what you have. Amen. Amen. Hallelujah. By the way, nanako ako kay Sister Ning, i-announce ko. Mayroon pong Sister Ning po ay nagdadala ng lunch pack sa kanya kayo bumili. Authorized po siyang mag-sell dahil siya ay resident ng Hong Kong. Okay? So, pwede siyang magbenta. Pero kayo hindi kayo pwedeng magbenta. Kung kayo'y kontento na hindi na magbebenta ng ice candy. Please, pwede ba? Huwag na. Magkano lang tutubuhin mo sa ice candy? Yung iba, hihingin lang sa'yo. Ayaw pang magbayad. Kakasama ng loob. Hello? Tama. You understand what I'm saying? Keep your lives free from the love of money. Be content with what you have. The Lord, sabi niya,
with what you have, because God said, I will never leave you nor forsake you. Alin ang mas mainam? Yung sinabi ni Lord na I will never leave you nor forsake you, or yung iyong mamera nakikitain sa ice candy? Doon na ako sa I will never leave you nor forsake you. Alam? Hindi ka pa maubusan ng oras sa gabi. Wala ka ng panahon, kapatid. Yan. Okay? And so, this brings us to the third. Okay? Contentment 101, third. Appreciating benevolence. I-appreciate natin ang mga mumunding bagay na tinatanggap natin. Yet, it was good for you to share in my troubles. Palahin mo si Paul, sabi niya sa mga taga-Philippians, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with me in the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me again and again when I was in need. Wow. It is good to appreciate the little things, the benevolence of God. And God is going to use people in your direction. Si Lord, gagamit siya ng tao para tulungan ka. Amen? Kaya, kinakailangan na ready ka na mag-receive. Okay? Many people do not know how to receive. Some will only like to receive big things. But you will never receive big things not until you learn how to receive small things muna. You understand? Lagi kong sinasabi sa inyo, I started as a pastor, I only received 50 pesos a week. Way back in 1981. Sabi nila, malaki na daw pera yung 50 pesos, hindi ako. Again, maliit pa rin yun. 50 pesos. Weekly. 200 a month. And yet, when I was receiving that, 5 piso nun, pumasahe ko pa sa jeep. And then, yung 5 piso, ibibigay ko pa as tithe. Kasi, 10% ng 50 pesos, 5 pesos. 40 na lang naiwan sa akin. Hallelujah. And yet, alam nyo, out of that 50 pesos, laki mayroon sa church na hindi nakakalimot. May magbibigay sa akin ng kalahating dosen ng itlog. Buhay ng pastor nung araw. Bihira yung isang manok. Bihira. Usually ay itlog. May magbibigay ng prutas, saging. Hallelujah. May dumadaan na fish truck doon lagi sa tapat ng church namin. At tabi kasi kami ng ilog, pinuhugasan nila yung fish truck, ang bayad, isda. Hindi naman ako naghuhugas ng truck, yung mga members namin, binibigyan ako ng isa. It didn't took a while. Pagkatapos ng $50 a week, nag-increase ako, 500 na. Ama. After another year, 1,000 na. Bago ako umalis doon, nakaka-2,000 na ako. At alam nyo, ngayon, times 1,000. Kapatid, lagi ka magsisimula sa maliit eh. Kasi pagka hindi ka mapagkakatiwalaan ng Panginoon sa maliit na bagay, hindi ka niya mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen? So, lagi po tayong nasa school kay Lord. Ay napakahigpit niya. Hindi ka papasa pagka hindi ka papasa. Walang pasang awa sa card ng Panginoon. Amen? Kung hindi ka papasa, hindi ka talaga papasa. Doon ka sa iba. Hanggang hindi mo siya matutunan. Hello? My friends,
Contentment is appreciating benevolence. Little here, a little there, appreciate it. Huh? Nagbago si Amo, hindi na siya sumisigaw ngayon. Praise God! Konti pa. Amen? Hallelujah. Or, sa kauna-unahang pagkakataon, inabutan ka ng pamasahe. Ah, praise God! I don't know, but God has His own timetable. Gusto ni Lord na magre-rest tayo sa Kanya, and one of those things that He wants us to do is, let us be in contentment and appreciate the benevolence of God that is expressed in the many people that will help you around. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. This brings us to 4, the last but not the least. But there is a verse there. Because of this service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. At lahat now ng ating benevolence will result in thanksgiving. Hallelujah. And the Lord is glorified. The last but not the least, being in contentment is praying for transference. Na sana ay maranasan din, o sana ma-transfer din itong pagpapalang ito sa iba. Look here. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako naghahanap ng gift. Ngunit ako hinahanap ko kung ano yung ma-i-credit ko sa inyo. I have received full payment and even more. I am amply supplied. Kalain mo yun? Kung nasa kulungan ka, you have the barest necessities of life. Okay? Hindi ka naman pwede magdala ng TV sa loob ng kulong. Maliban na lang kung ikaw ay drug lord. Hallelujah. Hindi ka pwede magdala ng cellphone doon. Eh, lalo na nung panahon ni Apostol Pablo, he is in the barest of all necessities. Bare. Kaya lang tingnan nyo ang kanyang language. I am amply, sobra-sobra ang aking supply. Hindi ko iniisip na laging may dalang baol si Paul. Hindi ko rin maisip na siya ay may sunong-sunong na tampipi. Wala. Ang dalang lang niya, yung kanya suot. Was and wear. Wear and wash. Baka wala nang wash. Wear and wear. Hallelujah. Amen? Kaya lang tingnan nyo ang language niya. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you have sent. They are a fragrant offering and acceptable sacrifice pleasing to God. And then he said, my God will meet all your needs. Isa lang ang wish ni Paul. Sabi niya, gusto kong makabawi sa inyo. Gusto kong I want to reciprocate. And ang gagawin ko is, I am going to pray that God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. My friends, here is Paul, who has the barest of all necessities. And yet, the thanksgiving never dries up. Amen? And then, pag umabot ka na raw doon sa plane na hindi na sarili mo ang iniisip mo, kundi kapakanan na ng iba, you have reached the ultimate level of contentment. Amen?
Ako natutuwa dahil nung nakaraang Thursday, we had a meeting with Pastor John Naberluklukan. And nag-meeting nga kami dahil sa yung binabalak namin pagbalik sa Palawan. Kalain mo, 6 na ang pastor na excited na sumama sa akin. Yung mga pastor na yun, ang sabi ko sa kanila, gusto ko na ganito ang expectation mo. Walang maglilibre sa iyo ng pamasahe. Kanya-kanya tayo ng pamasahe. Huwag mong, wala kang expectation na pagdating doon ay i-hotel kita. No, sir. Magdala ka ng tent at baka tayo ay kasi sa tabing dagat gaganapin niyo yung seminar and mayroong camp doon. Eh, maliban na lang kung gusto nyong nakita ko na yung mga kubo. Okay, yung mga kubo na nakapalibot doon sa camp is pag nakikita ko si Pastor Ness is talaga namang very low sa kanyang standard. Sabi ko, magdala ka ng tent kung sasama ka. Huwag mo nga asahan na bibigyan kita ng honoraryo. Okay? Sa kabila noon, excited sila. Hindi, sama kami. Okay? Meron pang isa, sabi ko, ang bawat isa sa inyo, bawat isa sa church ninyo, you have to challenge that they should support one pastor. Pakakainin natin yung mga pastor na yun ng 3 meals a day for 2 days. And we are going, ang budget namin sa isang pastor ay 100 Hong Kong dollars para agahan ng halian hapunan ng 2 araw. Amen? Hallelujah. And so I praise and thank the Lord. Dati noon, ako lang, di ba? Tayo lang. Nagbigay tayo ng mga Bibles. Kulang pa po tayo ng 100. Amen? So i-release po natin yun. Ang kagandahan ngayon, hindi lang Lifeway mag-release. May 6 na church na mag-release. Amen. And so I challenge you, between now and March, we will be going on March 26 to 31. I want you to sponsor at least one pastor by $100. And yung $100 na yun is enough to feed a pastor for 2 days. And ano man ang magiging sobra ng makakalap namin because we are going to have at least 200 pastors. Now, it's not only one province, one locality that is involved. Even the neighboring province in Palawan is going to come. And so, laging sobra yung expectation. Nung nakaraan, 150 lang daw ang dadating. Almost 200 pa rin ang nag-register. Kaya 100 Bibles lang ang na-distribute natin. And anyway, between now and then, let us support this work. I want you to sponsor one pastor. And we will go there with Thanksgiving. There is one pastor that is particularly very excited kasi sabi niya, first time kong gagawin nito. Excited na siya. Amen? And sabi niya, excited, alam niyo pag ang pastor excited din yung mga members eh. And so excited na rin yung mga members niya. Sabi niya, pastor, marami na raw nagsabi na mag-sponsor ng 2, 3. And I praise and thank God for that kind of spirit. You see, even among us pastors, pag dumating ka na doon sa level na you no longer think of your own convenience, your own promotion, your own welfare, then you have just come into the level of contentment that God wants us to have. Right? Because God, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you anyway. And so here, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should not only look to your own interest, but also to the interest of others. I'd like to end my message, which is very short, in comparison to the many others.
Si John Wesley, when he was 21 years old, alam niyo si John Wesley is one of the founders of the great church in today, the Methodist Church and the Wesleyan Church. Nung 21 years old pa lang siya, hindi pa siya Kristiyano, he came from a very wealthy family. In fact, nag-aral siya sa Oxford University. Lagi siyang, kahit saan siya magpunta, lagi siyang may porter. One day, tagabuhat ng kanyang maleta, tagabuhat ng kanyang mga books and all that. Although he came from a Christian home, hindi pa talaga siya converted to Christianity. And isang araw, nakasakay siya sa isang karwahe kasama yung kanyang porter. They were able to strike conversation. Napag-alaman niya na yung kanyang porter nung araw na yun was very poor. The poor fellow had only one coat. Isa lang yung coat niya. And he lived in such impoverished condition that he didn't even have a bed. And yet, there was something that is unusual about that person that struck John Wesley. Hindi niya maintindihan na kung bakit yung porter na yun is filled with gratitude to God. And so Wesley, being immature and he thoughtlessly joked about the man's misfortune. Sabi niya, how else can you thank God for your situation? And he said it with a touch of sarcasm. Sarcastic ba? Okay. And so, the porter smiled and in the spirit of meekness replied with joy. Sabi niya, Sir, I thank Him that He has given me a life and being, a heart to love Him, and above all, a constant desire to serve Him. And deeply moved, si John Wesley was not able to answer. And yet, that statement lingered with John Wesley that day and that night. Sabi niya, that porter has something that I do not have. Yung porter na yun, mayroon siyang pag-aari. In spite of his poverty, he has something that I do not have in spite of the many riches that I was born into. And you know what that something is? That porter has divine contentment that I do not have. Alam niyo ba na yung experience na yon was the beginning of John Wesley's conversion to Christianity? Hindi niya makalimutan yung event na yun hanggang sa dumating ang right time na he became a Christian. Just because somebody testified without saying anything, just a demeanor of divine contentment. Ano nyo? Minsan hindi mo na kinakailangan magsalita. Pag nakikita ang kagalangan sa buhay mo, ay living testimony. Amen? And that is the reason why contentment is such a very important thing, because it is a testimony of a gracious God living in our hearts in reality. Amen? Hallelujah. Shall we rise? Theme song na po tayo. Meron po tayong theme song dito. Lord, I come to you. Let my heart be true.
as you close your eyes, I just want you to ask yourself, ako ba kontento na? Am I living in divine contentment? Ako ba laging naghahabol ng oras? Ako ba laging gusto ko pa ng higit pa kaysa sa na meron ako ngayon? Ako ba laging nag-struggle sa aking mga finances? Ako ba laging nag-struggle sa aking love life and everything? Kapatid, hallelujah. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay nag-struggle. Hindi nais ng Panginoon na lagi kang nagugulo na yan. The Lord doesn't like you to fret. The Lord wants you to learn the art of contentment. Mamahinga ka sa Kanya. Magkaroon ka ng kapahingahan sa Panginoon. Ayaw niya na nag-struggle ka, kapatid. Alam niya ang nangangailangan mo. Alam niya ang kalagayan mo sa buhay. And sa mga sandaling ito, nais ng Panginoon na pumasok aroon sa divine contentment na nais niya na maranasan mo ngayon. Knowing that God will never leave you nor forsake you. And so if you are here this afternoon, na alam mo na nangungusap sa iyo ang Panginoon, at sinasabi niya, come, learn from me. For my burden is easy and my yoke is not heavy. Hallelujah. Amen. Kung ang answer mo ay yes, Lord, di na ako mag-i-struggle ulit. Lord, I will learn contentment. I will learn how to thank you, Lord, for the things that you have given me. I will rejoice in your providence. And your answer is yes. Just lift up your hands wherever you are. We will again lift up our lives before the Lord. We will tell Him, yes, Lord, I am going to live in contentment. Lord, simula ngayon, I will be contented sa mga biyaya mo sa akin. Hindi ka nagkukulang sa akin, Lord. Katulad ni Apostol Pablo, I am amply supplied. Lord, hindi na ako matatakot pa. Hindi na ako, Lord, mahihirapan pa sa aking kalagayan, Panginoon. I will change my attitude. I will change my perspective. May plano ka sa buhay ko. I will embrace you, Lord. I will embrace. And I will rest in your promises. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, ikaw na nakakaalam sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw na nakakaalam na nalalaman mo, Lord, ang kahulugan ng mga luhang ito. Nalalaman mo, Panginoon, ang iyak ng aming damdamin, ng aming mga puso. Lord, dalangin ko na maranasan ng bawat isa ang contentment na nanggagaling sa iyo. Ang kapahingahan, Lord. Ang kapahingahan na nanggagaling sa iyo. Lord, lahat ng pagod na sa kaiisip, kung paano nila mapagkakasya ang kanilang kita, kung paano nila matutugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa Pilipinas. Lord, bigyan mo sila ng kapahingahan. Lord, ang dalangin ko ng bawat isa ay magtiwala sa iyo. Ikaw na nagtataas ng kamay, nais ko na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Are you ready? Sabihin mo, Lord, patawad po. Patawarin mo ako, Panginoon, sapagkat wala akong kapahingahan, Panginoon. Lagi akong naghahanap ng mapagkakakitaan. Lagi akong nag-i-struggle, Panginoon. Lord, patawad po. And sabihin mo sa Kanya, Lord, I just want to rest in your promise. I just want to rest in your promise, Lord. I will trust you with all of my life. Panginoon, salamat sa ginagawa mo sa mga sandaling ito. Salamat sa kapahingahan na nanggagaling sa banal na Espiritu. Salamat sa peace that passeth all understanding, kapayapaan. I declare peace on you. Kapatid, ang kapayapaan ng Diyos nasa iyo ngayon sa ngalan ni Jesus. Lord, we destroy everything that binds. Panginoon, pinuputol namin ang lahat ng alalahanin, lahat ng kabigatan sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I pray na ang bawat isa na narito ngayon will just rest on your love.
knowing na ikaw ang may control ng buhay ng bawat isa. Lord, salamat po. Sa iyo binabalik namin ang aming mga ang aming buhay, aming bukas. Sa iyo inilalagak namin ang lahat ng kabigatan. Awitin mo namin, minamahal, minamahal kita. Just before I go down, I'd like to recognize for membership isa nating kapatid, si Sister Grace Fernandez. Mary Grace Fernandez, wala po ang kanyang cell group leader. Kapatid na lang sila kasi can you join her? Para hindi siya masiwa. Okay. Hallelujah. Nung Sunday ko pa sana siya dapat na-recognize but hindi siya nakalabas. And so, let us rejoice our